Ikinulong kasama ni ng mga Anton at Aling Aidang dalawang tricycle driver na sinuhulan nilang kumidnap kina Amaya at Athena. Hindi rin nakaligtas sa batas sa mga tauhan ng matandang lalaki sa Isla Pula. Napilitan daw si Mang Anton na ipakidnap si Amaya dahil ipinakidnap na rin ni Eliezer si Jezebel kasama ng landlady nito. Ibabalik lang daw si Jezebel kapalit ni Amaya. Mabuti na lamang daw at nasalisihan ni Mang Erning ang isang tauhan ni Mang Anton. Agad daw nitong naagaw ang bangka kaya agad itong nakahingi ng tulong sa bayan. Sa pamamagitan ng sipi ni Pipo, madali nilang nalocate ang kinaroroonan ng miniship. Nailigtas din nila ang dalawang Coast Guard na ikinulong sa isang cabin. Katulad ni Mang Anton, ayaw sanang magtapat ni Aling Aida. Ngunit nang mabalitaan na tagpuan na ang bangkay ng kanilang anak sa tabing dagat, ay umami na ang babae. Desperado na raw sila noon ng asawang si Anton dahil 15 taon ng kasal ay hindi pa rin nagkakaanak. May iminungkahi raw sa kanila. Ang kaibigan nila na siyang naging landlady ni Jezebel. Tutulungan daw silang magkaanak ng dating amo nito na si Eliezer. Ang landlady ay dating namasukan ng 2 taon bilang domestic helper sa Europa. Patitirahin pa raw sila ni Eliezer sa nabili nitong isla sa isang kondisyon na pagbabayang naging anak nila ay pakakasalan daw ito ni Eliezer pagsapit ng 18 anyos. Pero tiyakin daw nilang berhen pa ang anak bago ang kasal. Picture lang daw ni Eliezer ang pinakita sa kanila ng landlady. Akala daw nila isa sa maraming foreigners si Eliezer na nais makapag-asawa ng Pilipina. Pumayag daw sila. Nagkaroon ng kakaibang ritual sa isla para raw maging fertile siya. 1 buwan lang daw ang lupipas ay nagdalang tao nga si Aling Aida. Ngunit bago sumapit ang 18 kaaraw ni Jezebel, natuklasan nilang kasapi sa isang grupo ng mga satanista ang landlady at si Eliezer. Gumawa sila ng paraan. Labagman sa loob ay pinayagan nilang may mangyari sa pagitan ni Jezebel at nang manliligaw nito pagkatapos ng birthday party ng gabing iyon. Ayon sa landlady, nagalit daw si Eliezer kaya naghasik ito ng laging sa kanilang bayan at maging sa karatig bayan. Matitigil lang daw ang krimen kung may maibibigay sila kay Eliezer na isang berheng kahawig ni Jezebel. Iyon ang dahilan kung bakit mahigpit ang kanilang imbitasyon sa 3 magkakapatid na may isama ng mga ito si Amaya upang makilatis ni Eliezer. Dati palang magkaibigan sina Lola Beron at Aling Aida. Bago raw makalipat sa islang mag-asawa ay nikwento na ng babae ang kasunduan nilang iyon kay Lola Beron. Kaya pag makarinig ang matanda ng tungkol sa krimen, ay laging may komento ito na napagkamanlang lang ang lahat ng pagkawala sa sarili. Sising-sisi ang mag-asawa. Sana raw ay nakontento na lamang sila kung ano lang ang nakakamit sa buhay. Sana raw ay nilamunan nila kung sino at anong klaseng tao ang kanilang pinangakuan. Na-recover ang mga personality ng mga kaibigan, pero nang tingnan ni Amaya ang sipi niya, ay burado ng video kung saan kasama sa kuha si Eliezer. Isang overseas call ang natanggap ni Amaya mula sa kanyang pamilya sa Amerika. Nabalitaan na raw ng mga ito ang nangyari sa bayang iyon. Huwag na raw niyang tapusin ang kanyang practice teaching at umuwi na sa city. Ipapasundo raw siya agad sa tiyuhin, kapatid ng kanyang daddy na nakatira sa kabilang probinsya. Baka dahil sa nangyari, kakalimutan mo na pati ako ha, Amaya. Malungkot na wika ni Ating. Ikaw pa, never kong kalimutan ng isang kaibigang handa ring mamatay, huwag lang akong mapakasal sa demonyo. Gumalalgal ang boses na niyakap ni Amaya ang kaibigan. Bakit nga pala ayaw nilang paniniwala ang nag-i-exist si Eliezer? Pinahid ni Atina ang luhang na malisbis sa kanyang pisngi. Dahil daw nakapiringkat ako naman ay nasa ilalim ng epekto ng droga. Baka raw nagkamali lang ang dinig dahil sa takot at ako naman ay nag-i-ilusyon lamang. Sayang nga at nabura ang mukha ni Eliezer sa sipi ko. Pero hayaan mo na, Atina. Ang mahalaga ay nakaligtas tayo. Salamat sa Diyos. Oo nga, salamat sa Diyos. Kumusta na pala si Pipo? Hayon mapupromote raw ng Rango. Bibigyan sila ng parangal ni Kuya Gabriel dahil sa kabayanihang nagawa nila. May kilig akong nahihimigan sa boses mo, Atina. Napangiti na rin si Atina nang malaman kung handa rin siyang itaya ang buhay alang-alang sa akin. Nabalita ng paghanga ang inis ko. Tanggap ko na ngayon ang kayabangan niya. Good for both of you, sabi ng dalaga. Naiinggit siya kina Atina at Pipo dahil nagkaroon na ng linaw ang relasyon ng mga ito. Samantalang sila ni Gabriel ay lalong lumabo. Hindi pa nga siya nakapagpapasalamat sa kabayanihan ito na natiling mailapit ito sa kanya. Laging maagang-maaga na kong pumusta sa palaisdaan at gabing-gabi naman kong umuwi. Si Atina, naghihintay na sa labas ang tiyo. Isang mahigpit na yakap ng pamamaalam ang ibinigay niya sa kaibigan. Napahikbi rin si Alexa nang yakapin din niya ito. Nilapitan niya Maya si Lola pero nabalang nanonood ng TV sa salas. Alam niyang wala sa pinapanood ang isip nito. Aalis na po ako, Lola. Baka akong matatagalan bago ako makabalik dito.
Mataman siyang pinagmasdan ng matanda. Wari ay binabasa ito sa kanyang mukha. Di baling mas tagal. Basta ipangako kung babalik ka. Opo, pangako po. Maging si Amaya ay nabigla rin sa napibiwang salita. Pero agad naman niyang ipinagkibit balikat. Mahina na ang memorya ng matanda. Makakalimutin agad nito ang pangako siyang babalik. Alalahanin mo, Ining, ang hindi pagtupad sa pangako ay dusang magiging dulot. Napahinto sa pagkakbang si Amaya. Bahagyang kinilabutan sa pahabol ng matanda. Huwag mo nang pansinin si Lola Amaya. Masuyong inakbayan ni ating ng kaibigan palabas ng kabahaan. Mali kayong lahat ng akala niyo, Athena. Saglit na huminto sa tapat ng gate ang dalaga. Hindi siya nawawala sa sarili. May palagay akong dahil sa sobrang depression ay sinasadya niyang tumakas sa realidad. Nagkaroon siya ng sakit na parang related sa depression disorder. Hindi lang siyang naapektuhan sa nangyari. Lahat kayo, Athena. Naging bitter at pessimistic ang kuya mo. While you and Alex are living in denial, sinisikap niyong maging masaya, not acknowledging the grief from a traumatic experience, pretending to be okay instead of grieving a loss. You're coping instead of recovering. Dalangin ko na sana makarecover kayong lahat sa pamamagitan ng pagpapatawad sa inyong ina. You start today, Athena, and you'll experience real joy in life. Salamat sa iyo, Amaya. We'll try. Kagat lamang umagos ang masaganang luha ni Athena. Tapos nang ikarga ng tiyuhin ang mga bagahe niya sa compartment ng kotse nito. Sasakay na siya nang makitang nakapark sa di kalayuan ng owner jeep ni Gabriel. Nasa driver seat ang binata. Parang pinipigang puso ng dalaga. How she wishes na sana'y bumaba si Gabriel at pigilan siya. Shall we go now? Pukaw ng kanyang tiyuhin. Oh, laglag ang balikat na sumakay na sa kotse ang dalaga. Paalam Arctic Ocean, aniya sa sarili at sinawata ang nangingilid ng mga luha. Hindi pa sila gaanong nakalalayo nang tumunog ang kanyang sipi. Kinabahan siya nang mabasa kung sino ang caller. Hello, ang sabi sa akin ni Athena, pinapasunod ka na raw ng parents mo sa Amerika. At sabi pa niya, baka huli ng lahat para sa atin kung hindi pa ako kikilos ngayon. Nawala sandali ang tinig ni Gabriel. Kaya gusto sana kitang yayain. Magpakasal na. Ha? Hindi ka pa naman nanliligaw sa akin. Kailangan pa ba yun? Ibig kong sabihin, paano ba ang manligaw? Ay, sige na nga, payag na akong pakasal sa'yo. Napahiya ang dalaga ng mapagtantong nakahinto na ang kotse at nakaawang ang mga labi ng tiyuhing nakatanga sa kanya. Tito, pwede bang bumalik tayo saglit lang? Gusto ko lang ipaalam kay Lola Beron na marunong akong tumupad ng pangako nang hindi ako magduro sa habang buhay. Malapad ang ngiting pakiusap ng dalaga. Dahil sa ligayang bumalot sa puso, agad na limot ni Amaya ang dumaan siya sa isang kahindik